Magandang umaga! Ayan, magsitayo muna ang lahat para sa pambungad na panalangin. Pangunahan mo, Pia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ama, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Nabigyan mo po kami ng lakas ng loob at talas ng isip upang maunawaan ang lahat ng aming tatalakayin. At bigyan nyo din po ng gabay ang aming guro. Maraming salamat po sa biyayang pinagkakaloob mo sa amin at patawarin mo po kami sa aming pagkakasala. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ayan, bago muna magsiupo ang lahat, ay maaari bang pakitingin ang ilalim ng inyong silya at pakisimot ng mga basura. At pakitapon sa tamang basurahan. Ngayon ay magsiupo na lahat. Bago muna tayo magsimula ay sino ang liban sa araw na ito? Ayan, si Jessica. Okay. Ayan, si Jessica lang ba ang liban ngayong araw? Ayan. Ngayon ay bago tayo magtalakayan ay magbabalik-aral muna tayo. Naaalala nyo ba ang ating nakaraang tinalakay? Rose? Anong pamagat ng ating tinalakay nung nakaraan? Tama, ang kalapati, ang puting kalapati, libutin ang sandaigdigan. Ayan, mahusay. Jaisel, ano naman ang iyong natutunan sa ating nakaraang tinalakay? Tama, ang kapayapaan. Ang kapayapaan ay dapat ibahagi natin sa ating kapwa. At dapat yun ang ating panatilihin sa ating buhay. Ayan, mahusay. Tiyak ko nga kayo ay nakinig sa ating talakayan nung nakaraan at kayo ay nakakapagbigay ngayon ng inyong natutunan. Ngayon ay bago tayo dumako sa ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng gawain. Handa na ba kayo? Ayan, mahusay. Ayan, ang gawain natin ngayong araw ay papangkatin ko kayo sa dalawa at pumili kayo ng kinatawan sa inyong grupo upang bumunot sa ating kahon. At makikita ninyo sa inyong binunot na may sitwasyon ito. At ito ay inyong pag-uusapan kung ano ang inyong gagawin. Kung kayo ang nasa sitwasyong iyon. May tanong pa ba? Ma'am, isasadula pa ba? Hindi na. Ito ay kung kayo lamang ang nasa sitwasyong iyon, ano ang gagawin ninyo? Yun lang ang tanong. Maaari ninyong ibahagi ito sa inyong mga kaklase mamaya. Nauunawaan ba? Ayan. Maaari na magsimula kung nauunawaan. Lumapit na sa akin ang mga kinatawan upang makabunot ng mga maaring sitwasyon ninyong maaring ibahagi sa inyong mga kaklase. Ang unang pangkat ay ang nabunot nila ay kung kayo ay may 500 piso. Ano ang gagawin nyo sa pera? At saang paraan ninyo ito gagastusin? Unang pangkat, maaari bang magbahagi na kayo dito sa unahan? Ayan. Mahusay, unang pangkat. Ang inyong napag-usapan ay kung kayo ay magkakameron ng ganitong pera, ito ay ibibili nila ng pagkain. At tama, ang pangunahin nating pangangailangan ang dapat nating unahin. Ito ay ang pagkain sapagkat ang mga bagong damit, mga bagong tsinelas ay hindi naman natin kailangan sa panahong ito. Ayan, mahusay. Ngayon ay dumako na tayo sa pangalawang pangkat. Handa na ba kayo? Ayan. Ang pangalawang pangkat, ang nabunot na sitwasyon, kung kayo naman ang nasa panahon ng dating transaksyon na wala pa ang pera, ano ang gagawin mo upang makabili ng bigas? Halimbawa, kayo ay wala ng bigas na isasaing ngayong araw.
anong gagawin ninyo? Pangalawang pangkat, maaari bang magbahagi sa unahan? Ayan, mahusay ang pangalawang pangkat. Kung kayo ang nasa noong unang panahon na ang transaksyon ay wala ng pera na nangyayari o walang ating pambili, ang nangyayari dati ay ang pagpapalitan ng produkto. Napakahusay ng pangalawang pangkat sapagkat nalalaman ninyo ang mga dating nangyari o kasaysayan ng pagpapalitan ng produkto noong unang panahon. Mahusay. Tama, dahil noon ay wala tayong pera. Wala pang pera para pambili ng mga bagay na gusto mo o mga bagay na pangangailangan natin. Dahil noong unang panahon, ang transaksyon sa mga produkto ay pagpapalitan. Halimbawa na lang na ibinigay ng pangalawang pangkat, halimbawa, bigas kapalit ay saging. O ay kayo ay bibili ng bigas. Kayo naman ang merong produkto na ipapalit ninyo sa kapalitan ninyo at kapalit nun ay yung inyong nais. Nauunawaan ba? Ang transaksyon na ito ay tinatawag na produkto sa produkto. Ayan, nauunawaan ba? Ayan, mahusay kung ganun. Kung nauunawaan na ang ating tinalakay, sa tingin ninyo, ano ang koneksyon ng ating ginawang gawain ngayon sa ating magiging talakayan ngayong araw? Luz? Ayan, tama. Maaaring ito ay tungkol sa pera. Maaari din naman ito ay tungkol sa transaksyon o sa mga produkto. Nauunawaan ba? Ayan, mahusay, Luz. Ngayon, ay bago muna tayo dumako sa ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng isang gawain. Ito ay tinatawag nating paghahawa ng balakid upang mas maunawaan ninyo ang mga malalalim na salita at ito ay mas maunawaan ninyo ang ating tatalakayin ngayong araw. Nauunawaan ba? Ayan, mahusay. Bago ang lahat ay basahin muna natin ang layunin ngayong araw. Una, nalalaman ng dating transaksyon na wala pa ang pera at makabagong transaksyon gamit ang pera. Pangalawa, napapahalagahan ang mabuti at masamang paggamit ng pera. Pangatlo, nakapagsasadula ng natutunan sa paksa. Ayan, kung nauunawaan na ang layunin ngayong umaga, ay ngayon ay dadako na tayo sa paghahawa ng balakid. Ayan, ang panuto, tukuyin ang tamang kasing hulugan na makikita nyo sa ilalim ng inyong silya. Ayan, makikita ninyo dito ang mga nawawalang kasing hulugan. Ito man ay isang matalinhagang salita o ito man ay kasing hulugan. Maaari nyong idikit dito sa unahan. Ayan. Ayan, mahusay. Maaari bang pakibasa ng inyong mga ginawa? Ayan. Kalakalan. Ano ang kahulugan ng kalakalan? Mahusay ang inyong sagot. Kalakalan, ang kasing hulugan ay transaksyon. Ang nation sa Ingles o nation sa Tagalog, ano ang kasing hulugan? Ayan, mahusay din ang sagot ninyo. Ito ay lugar o komunidad. Produkto. Sa inyo nailagay ang matalinhaga ng produkto. Barter. Yan, mahusay. Barter. Ang kahulugan ng produkto. Pag-ikot. Ano ang matalinhagang salita ng pag-ikot? Ayan, pagsisirkulo. Ayan, napakahusay. Ngayon ay sa panlima, pabigla-bigla. Ano ang matalinhagang salita ng pabigla-bigla? Tama din ang sagot ninyo, ang mapusok. Ayan, tiyak kong mahusay ang inyong mga
ginawa. Ngayon ay alam kong natitiyak kong nauunawaan na ninyo ang mga malalalim na salita tungo sa mga kasing hulugan nito. Ngayon ay dadako na tayo sa ating talakayan. Ang paksa natin ay ito ay isang talumpati. Alam nyo ba ang talumpati? Tama. Ang isang talumpati ay isang uri ng panitikan. Mahusay. Itong talumpati natin ay pinamagatang ang pera at ang tao. Ito ay isinulat ni Shamgar Mangeda. Ito ay kanyang talumpati. Ngayon ay babasahin ko muna ito. At pagkatapos kong basahin, tulad ng dati, babasahin ko muna at uunawain ninyo. Pagkatapos ay kayo naman ang magbabasa. At ako naman ang makikinig sa inyong binasa. Nauunawaan ba? Ayan, mahusay. Handa na ba kayo at aking babasahin? Kayo ay makinig ng mabuti at umaaring huwag muna tayong maingay. Ayan, mahusay. Talumpati, ang pera at ang tao ni Shamgar Mangeda. Ang pera ay bagay na may halaga na ginagamit bilang pambayad sa transaksyon, kalakalan ng dalawa o higit pang tao. Ito ang ginagamit mapahanggang ngayon ng mga tao para sa pagpapaunlad ng kanilang sariling buhay, kumpanya, komunidad at nasyon. Noong unang panahon ay wala pa ito. Nagpapalitan ng produkto o barter ang pamamaraan ng mga tao sa kalakalan. Mapapansing mahirap at mabagal ang paraang iyon sapagkat minsan ay hindi pantay ang halaga ang isang bagay na itutumba sa kapalit nitong bagay rin o kaya'y serbisyo. Ngayon, pera na ang ginagamit. Madali na lamang ang gawain katulad ng pagtitinda o pamimili. Hindi na kailangan buhatin ang sakong patatas sa palengke upang ipalit sa kalahating sako ng bigas, na tulad ng paraan noon. Mahalaga ang pera para sa isang tao, pagkat pera ang ginagamit sa pagpapaikot sa halos lahat ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Sa pagkain, pag-aaral, pagtatrabaho, transportasyon, at marami pang iba. Makikitang pera ang ginagamit sa pagpapagalaw at pagsisirkulo nito. Maganda ang pera, walang masama dito. Ang pagkakaroon ng pera o maraming pera ay hindi masama, sapagkat mas maraming pwedeng itulong at ibabahagi ng isang tao sa kapwa niya. Subalit, ito'y nagiging masama kung pansarili lamang ang iniisip ng isang tao at hindi na iniisip o pinapahalagaan ang kapakanan ng iba. Sa madaling salita, ay kung siya'y madamot, nagdadagdag pa dito, ang pera ay nagiging masama kapag ang isang tao ay minahal ito. Sa Biblia, makikita natin ang pagmamahal sa pera ay labag sa kalooban ng Diyos. Mula din sa Biblia ay makikita natin na dapat hindi mapusok ang tao sa pagkakaroon ng pera. Ang pera ay biyaya ng Diyos sa tao. Gamitin ito sa tama. Gamitin ng may magandang intensyon at huwag na huwag itong sambahin sa pamamagitan ng sobrang pagtrabaho upang magkaroon nito, na kahit napapabayaan na ang pisikal na katawan, pamilya, o dili kaya'y nakakasakit na sa kapwa. Kagalit ng Diyos ay hindi ang pera, kundi ang taong mali ang intensyon at pamamaraan nito sa paggamit. Gayon din sa mga taong mali ang pamamaraan, pagkuha nito katulad ng pagpatay, pagnanakaw, pagsisinungaling, at marami pang iba. Ang pera ay mahalaga sa buhay ng tao, pero sana isipin na mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa pera. Tayo dapat ang mamamahala, magkontrol, magpatakbo at gumamit ng pera. Hindi tayo ang kukontrolin, papatakbohin at gagamitin ng pera. Ayan, nauunawaan ba ang aking binasa? Kung ganon, kayo naman ay aking pagbabasahin. Ito ay 2 pangkat lamang. Ang unang pangkat at pangalawang pangkat.
Ang unang pangkat ay ang unang kalahating bahagi ng talumpati ang babasahin. At ang pangalawang pangkat ay ito naman ay ang huling bahagi ng ating talumpati. Nauunawaan ba? Ayan, mahusay kung nauunawaan. Handa na ba ang lahat? Ayan, maaari nang basahin. Ayan, napakahusay ng bawat isa. Ngayon ay maaari munang bigyan ng bawat isa ng isang correct ka dyan. Clap. Alam nyo ba yun? Ayan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Correct ka dyan. Ayan. Palakpakan ng bawat isa sa pagiging mahusay sa pagbabasa. Ngayon ay tatalakayin na natin ang talumpati na ito ay pinamagatang ang pera at ang tao. Sa pamamagitan ng isang gawain. Ito ay pinamagatang one call away, my friend. Ayan. Tatalakayin natin ngayon ang talumpati sa pamamagitan ng ating gawain. Ito ay pinamagatang one call away, my friend. Ang gawain ito ay tatawag ako ng babasa ng tanong, tapos ang tatawag naman ng sasagot ay ang kaibigan mo. Halimbawa, bumasa ako ng tanong. Ang gusto kong sumagot ng sagot ay si Rose. Yun, nauunawaan nyo ba? Ayan, kung gano'n ay maaring pangunahan mo, Jaisel. Unang tanong, tungkol saan ang ating binasang talumpati? Okay, maaari mo itong itanong kay, ayan, Marvin. Ang maaari mong sagutin ang tanong na iyon. Ayan, mahusay. Tungkol ito sa pera at ang tao. O, Marvin, ikaw naman ang magbasa ng tanong at ikaw naman ang pipili ng sasagot. Ayan. Sino ang sumulat ng talumpati? Ayan. Sino nais mong gustong sumagot? Ayan, si Clyde. O, Clyde, sino naman ang maaari mo ba sagutin ang tanong ni Marvin? Tama. Si Shamgar Mangeda. Ikaw naman ang Clyde, pakibasa ng tanong. Ano ang transaksyon noon nung unang panahon na wala pang pera? O Clyde, sinong gusto mo sumagot? Pia? Tama, Pia. Ang transaksyon nung unang panahon ay pagpapalitan ng produkto. Ito ay isang transaksyon ng produkto para ang produkto sa produkto. Ayan. Pia, maaari bang pakibasa ng tanong? Ayan. Sino naman ang nais mong sumagot? Ayan, Christine. Ang tanong ay, ano ang halaga ng pera sa panahon ngayon? Tama. Ito ay ginagamit natin sa pang-araw-araw nating buhay. Ayan, panlimang tanong. Christine, paano mo magagamit sa mabuti ang pera? Sino nais mong sumagot? Luz? Ayan. Mahusay ang iyong sagot. Para sa iyo, gagamitin mo ito sa tama. Tulad ng pambili ng mga pangangailangan o pagtulong sa kapwa. Ayan, mahusay. At sino pa nais magsagot? Ayan, mahusay. Pambayad nga sa utang. Mapakahusay ng sagot. Nga naman, kaya pag may pera tayo, gamitin natin sa mabuti. Tama, pagbabayad ng utang. Ngayon, kaya sino mga utang dyan ay magbayad na. Ayan, ngayon ay tiyak kung kayo ay nauunawaan na ninyo ang tunay na paggamit ng pera. Ngayon ay magkakameron muna tayo ng gawain. Ito ay isang gawain na individual. Bubunot ako ng sasagot upang ipaliwanag ang nabasa niyang linya sa talumpati. Pipili ako ng sasagot sa pamamagitan ng pagpili nyo ng numero. Magbibigay kayo ng numero at bibilangin ko sa mga silya kung pang ilan at sino iyon. Nauunawaan ba? Ayan, handa na ba? Ayan, pang ilan? Pang 5, sabi ni Cleo. Ayan,
Oh, Marvin, ikaw ang panlima. Pakibasa ng tanong at sagutan ito. Ang pagmamahal sa pera ay labag sa kalooban ng Diyos. Maaari mo ba sagutan? Ayan. Sinasabi dito na tama na ang pagmamahal daw sa pera, ito daw ay labag sa Diyos. Sapagkat, ang sabi nga sa 10 utos ng Diyos, ang pangunahin na utos niya ay ang iibigin lang ay siya at siya lang ang mamahalin ng lubos. At kaya labag sa kanyang kalooban na mas higit nating mahalin ang isang bagay na maaari naman mawala sa atin. Katulad na nga ng tinutukoy sa ating paksa na ang pagmamahal daw sa pera ay labag sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ito ay isang kasalanan. Mahusay, Marvin. Ayan, mahusay. Ngayon ay magbigay ng bagong numero. Ayan. Pang-11. Ayan, Antoinette. Pakibasa ng tanong. Ang pera ay nagiging masama kapag ang isang tao ay minahal ito. Maaari mo bang ipaliwanag ang linyang ito? Para sa iyo, kaya daw nasabing nagiging masama dahil madalas sa ating mga tao ay pag nagkakaroon ng pera, ito ay ginagamit sa masama o kaya ay sabi nga nila ay pag nagiging mapera ang isang tao, sabi nila ay sumasama daw ang ugali dahil masyadong nagiging mataas ang tingin sa sarili. At ito ay masama. Tama na at ang mga taong mapera, yung iba ay ginagamit ito sa masama. Ayan, mahusay. Binigyan niya ding pansin at marami dahil mapera sila, iba lang nagiging mababa ang tingin nila sa kapwa nila. Lalo na kung ito ay isang mga dukha o mahirap na tao. Mahusay. Magbigay ka ngayon, Antoinette, ng numero. Ayan. Pang-siyam. Ayan, ang pang-siyam natin ay si Hans. Hans, pakibasa ng pangatlo. Mula din sa Biblia ay makikita natin na dapat hindi mapusok ang tao sa pagkakaroon ng pera. Ayan, natalakay natin sa ating paghahawa ng balakid ang kasing hulugan ng pagiging mapusok. Ngayon, Hans, maaari bang pakisagot? Ayan, tama. Binigyang pansin dito ni Hans na dapat ang mga taong nagkakameron ng pera ay dapat hindi nagiging mapusok. Katulad na lang ng mga taong hindi na nila nalalaman ang mga tunay na halaga ng isang pera. Kaya nagkakameron sila na pabigla-bigla na kahit anong gusto nilang bilhin, inibili na lang nila ito ng pabigla-bigla. Kahit ito naman ay hindi nila kailangan. Ayan, mahusay. Mahusay ang pagbabahagi, Hans. Ngayon, Hans, magbigay ka ng numero. Ayan. Pang-7. Jessica. Ayan. Kagalit ng Diyos, hindi ang pera, kundi ang taong mali ang intensyon at pamamaraan nito sa paggamit. Ano ang ipinapahayag sa linyang iyon, Jessica? Ayan, mahusay. Tama, Jessica. Binigyang pansin mo dito na kaya sinasabi na kagalit daw ng Diyos ang hindi naman kagalit ng Diyos ang pera, kundi ang taong ginagamit ito sa mali. Halimbawa na lang ang mga perang ginagamit sa mga krimen o kaya sa panluloko sa kapwa.
ito ay isang tama, binigyan niyo ng pansin na ang biyayang ito, ang pera daw ay binibigay sa atin bilang isang biyaya. Kaya ito ay gawin natin o gamitin natin bilang isang biyaya din. Hindi dahil sa hindi natin to dapat hindi natin to gamitin sa mga krimen o mga gawain na maaari tayo makopurwisyo ng ating kapwa upang hindi magalit ang ating may kapal na nagbigay sa atin ng mga bagay na iyon. Ayan, mahusay. Maganda ang iyong ibinahagi, Jessica. Ayan, para sa panlimang tanong at huling tanong, Jessica, maaari bang magbigay ka ng numero? Ayan, panglima. Tayo dapat ang mamahala. Magkontrol, magpatakbo, at gumamit ng pera. Hindi tayo ang kukontrolin, papatakbuhin, at gagamitin ng pera. Para sa panlimang linya, ano ang iyong paliwanag o nauunawaan sa linyang ito, Shay? Ayan, tama. Sinasabi dito na huwag tayong papakontrol sa pera, na dapat ay tayo ang kumukontrol dahil tayo ay ang may karapatan na kontrolin ito at gamitin ito. Bilin na bilin ng Diyos na huwag tayong papaalipin sa mga bagay, lalo na sa pera dahil labag ito sa Kanya. Mahusay siya. Ayan, mahusay ang pagbabahagi ng bawat isa at ang bawat pagsagot. Ngayon ay bigyan muna ng bawat isa ng palakpak. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Correct ka dyan. Ayan, napakahusay ng bawat isa at tama ang lahat ng inyong pagbabahagi. Tunay ngang meron kayong nauunawaan na ninyo ang ating tinalakay. Ngayon, ay magkakaroon muna tayo ng isa pang gawain. Para sa gawain ay papangkatin ko kayo sa dalawa. Panuto, pakibasa, magsadula ng mabuting paggamit ng pera. Malaya kayong pumili ng inyong paksa. Pag-usapan muna ito at gagawin nyo itong isang dula. Isang maikling dula-dulaan ang gagawin natin. Nauunawaan ba? Ayan, mahusay. Gayon ay ito ay dating pangkatan pa rin. Unang pangkat, pangalawang pangkat. Nauunawaan ba? Ayan, mahusay. Ayan, tapos na ba mag-usap at gumawa ng plano para sa ating dulaan? Ayan, mahusay. Kung ganon ay maaari na bang magpresenta kayo dito? Unang pangkat? Ayan, mahusay ang unang pangkat. Ngayon ay dadako naman tayo sa pangalawang pangkat. Ayan. Magaling ang bawat pangkat dahil ang unang pangkat ay isinadulo ay pagbibigay ng donasyon. Ang pangalawang pangkat naman ay nagpakita ng pagbili ng mga bagay na pangangailangan natin at paggamit nito sa tama. Ngayon, ano ang naramdaman nyo sa inyong pagsasadula? Alma? Ayan, masaya daw si Alma dahil nakapagsadula sila ng kanilang mga natutunan at ang paggamit ng pera sa mabuti. Ayan, mahusay. Tunay ngang nauunawaan nyo na ang ating tinalakay. Tiyak kong na meron kayong mga natutunan sa ating tinalakay ngayon. Ngayon ay dadako na tayo sa ating pagtataya. Ngayon ay kumuha na kayo ng inyong mga papel, isang buong papel para sa ating pagtataya. Para sa ating pagtataya ay maaaring pakibasa muna ng panuto at ng mga tanong bago ito sagutan. Maaaring magkaroon muna kayo ng pagnilay-nilay upang masagutan nyo ng maayos itong ating pagtataya.
Ayan, tapos na ba ang lahat? Kung tapos na ang lahat, ay maaaring pakipasan ng mga inyong pagsusulit ngayon. Ayan, mahusay. Ngayon, naipasa na ba ang lahat ng o may gumagawa pa ba rin? Ayan, mahusay kung wala na. Ngayon ay dadako na tayo sa ating takdang aralin. Pakibasa ng panuto. Ayan. At meron tayong criteria sa reflection na inyong gagawin. Maaring pakikopya na ang inyong mga pakikopya ng takdang aralin. Ayan, tapos na bang kopyahin? Ayan, kung tapos na, ay maaari na magsitayuan lahat para sa pangwakas na panalangin. Pangunahan mo, Marvin. Ayan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam!